ah, tayo magbasa, magbuklat sa aklat ng Revelation, chapter 1. Sa Tagalog ng Revelation ay Apocalypse. So, chapter 1. Dito lang magbasa sa chapter 1 hanggang 1 verse 6 ng aklat ng Revelation. Okay, basahin mo na lang sa English. Hallelujah. Sabi dito, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant things which most surely come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. So verse 2, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and all the things that he saw. So verse 3, blessed is he that read, and they that hear the words of this prophecy, and to keep those things which are written herein, for the time is at hand. So verse 4, John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, and a peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. So verse 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and to him that loved us and washed us from our sins in his own blood. So verse 6, and hath made us kings and priests and unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, minsan pa sa umaga na to, pagpalain mo ang aming gawain, Lord. Although we are kukunti lang, but, O God, bless this fellowship because ikaw lang aming tinatayo, Lord. Samahan mo kami, Lord, because kung wala ka sa aming pagsasama, Lord, sa aming gawain na to, walang kabuluhan ang pagkakatipon na to, Lord. Kaya, O God, open your word once again. Be the interpreter of your word, Panginoon. Maging man yung likod ay instrumento lamang, Panginoon, upang maihayag ang iyong mga salita. Just like John, Panginoon, he just only to record, to bear record, the word comes from you, Panginoon. Yeah, sa iyo lang namin pinagkatiwalang gawain ito, Lord. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lahat magsabi, Amen. Praise God. So, sa umaga na ito ay ating pag-usapan ang salita ng buhay. Ating buksan nyo yung aklat ng Revelation, mga kapatid. At pag-usapan natin ang kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa ating Panginoon sa Kristo. So, dito sa Revelation chapter 1, mga kapatid, ay, again, to give you a short introduction itong Revelation chapter 1,
or about the book of Revelation. Alam natin na ito ay sinulat ni John at mababasa natin yan mamaya sa talatang ika-9, verse 9, na kung saan ay si John ay nasa isla ng Patmos. This book of Revelation is written in the island of Patmos. And handa na ba kayo? Ating magpalapatan ng bayan ng Panginoon. So, medyo mahangin ngayon mga kapatid, merong habagat, but still, paniwala, may panahon talaga na masama ang panahon, but still, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. So, ito, balik tayo sa ating aklat, sa ating pag-usapan, the revelation of Jesus Christ, ang pamagat ko nito mga kapatid. At ating balikan yung sa isla ng Patmos. At alam natin na si John ay nandun para i-record ang salita ng Panginoon. Para gamitin ang kanyang buhay sa gawain ng Panginoon mga kapatid. And we know kung bakit siya nandun. Isa sa dahilan ay, nakita nating dahilan ay, una, siya ay nakaranas ng tribulation mula sa kaaway, nakaranas siya ng persecution, kaya siya ay napunta o dinala sa isla ng Patmos. At alam natin mga kapatid, doon sa isla ng Patmos ay wala pa siya, hindi kagaya ng natural, normal na community na may mga ang mga pangailangan mo ay nandun, kaya ang mga bilihin ay nandun, pero sa isla ng Patmos ay isang lugar na kung saan ay desolate, malayo, at masabi natin na kung babasahin natin sa history ay mga bato ang nandun mga kapatid. At sa ibang mga historians, they believe na, and yet based din sa history ay yung mga tinatawag na outcast ay nandun sa isla ng Patmos. At then, kahit sa yung lugar na yun na kinikilala ng mga tao sa panahon ng mga Roman Empire, sa panahon ng pangungutya kay John, kahit ang outcast ang tawag sa lugar na yun, yung mga lugar ng outcast, but then si Kristo ay nagpahayag ng mahalagang bagay na para sa atin at doon niya inireveal sa lugar ng isla ng Patmos. Okay, so sa chapter 1, verse 1, kung ating himayin ang mga talata mga kapatid, the revelation of Jesus Christ. So, kung mapansin natin sa verse 1, sa unang talata, the revelation of Jesus Christ. Ang kapahayagan ni Kristo. At itong kapahayagan ni Kristo, mga kapatid, kung ating titingnan, ay mula sa ating Ama. Amen ba? Sabi ito, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him. Sino itong sinasabing, which God gave unto Him? Ibig sabihin, yung Him na yan ay tumutukoy na si Kristo. So, ang ating dakilang Ama ay nagbigay ng kapahayagan o nagbigay ng salita sa kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang salitang reveal, mga kapatid, sa ating himay ng salitang reveal. So, revelations is equal to reveal. Ang salitang reveal ay nangahulugan to disclose. Pag sinabing disclose, bubuksan. To discover, to show, to make known something before unknown, mga kapatid.
At another term for reveal is to reveal a secret. Secrets. So kung may mga sikretong nahayag, kung may mga salita na hindi pa nabuksan, that's reveal. Yan ay pagpapahayag. But ang ating pag-usapan mga kapatid ay hindi patungkol sa pagbukas ng secrets, patungkol sa mga personal na bagay. Ang ating pag-uusapan ay ang pagbukas ng Panginoon ng mga mahiwagang bagay na Kanyang ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. So there is a connection again. There is a connection between the Father and His Son, of course. Hallelujah, our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, ang Ama sa langit ay nag-reveal sa ating Panginoon, nagbigay ng kapahayagan sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang naisulat sa aklat ng Revelation. Amen ba? Sa aklat ng Revelation, mga kapatid, ay may different contexts. May iba't ibang content or sabihin natin, revelation ng Panginoon. May iba-ibang tema. And we know, mga kapatid, ang purpose ng pagpapahayag ng Ama sa langit, ng mga hiwaga sa ating Panginoong Jesucristo ay para sa atin. Hallelujah! And we know, mga kapatid, again, there are different contexts or different revelation that are spoken by Christ. At alam natin, mga kapatid, na ang trabaho lang ni John sa aklat ng Revelation ay ay to record what he saw, what the word was spoken. Amen ba? What he see, what was Christ spoken to him, the duty of John, the beloved, is to bear record. Ibig sabihin, ang trabaho nila mga kapatid ay sumulat. Hallelujah. Take note, mga kapatid. Although Christ foretold or revealed the things to John, so ito yung mga hiwaga natin mababasa sa buong aklat ng Revelation. Although Christ foretold or revealed these things to John, but Christ, every spoken word uttered in His mouth is always directed and revealed by His Father, mga kapatid. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Si John si John is, of course, taga-record lang. At, again, itong mga bagay na ito ay nireveal kay John, but Christ, every spoken word na kanyang ibinigay kay John, again, it is always directed or commanded or revealed by His Father. So, ang dakilang Ama sa langit, habang nagre-reveal ang ating Panginoong Jesucristo kay John, yung kanyang binabanggit, mga kapatid, ay hindi galing sa Kanya, kundi galing na nasa Ama, sa Kanyang Ama na nasa langit. And we believe also that is also our Father, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah! So the Father reveals to Christ, and Christ, the Son of God, the only begotten Son of God, siya din naman yung nagre-relay kung ano ang ibinigay ng kanyang Ama sa kay John, mga kapatid. Hallelujah!
kung makikita natin mga kapatid sa aklat ng Revelation, itong mga bagay na inihayag ng Diyos at ihahayag pa ng Diyos, anong inihayag ng Diyos sa panahon ng aklat ng Revelation mga kapatid, itong mga bagay na itong mga kapatid, hallelujah, ay kumbaga, hindi siya ibinigay kay Kristo na in the sense na si Kristo ang nagdikta, nagaling sa Kanya mismo, hindi. In other words, walang magawa si Kristo unless na ang mga bagay na ito ay ibibigay ng Kanyang Ama sa langit. Sundan niyo ako. Yung ating nababasa na 7 church ages, yung ating nababasa na patungkol sa millennium, patungkol sa mga mensahero, hindi yan, kumbaga hindi yan alam ni Kristo. Let's say, di niya alam, until na ibinigay ng Ama sa Kanya. So, until na inuutos na sa Kanya ng Ama, mga kapatid. Bagamat ang iniwala ay may certain things na may alam ang Panginoon, but it doesn't mean na para bagang yung execution, yung mga bagay pa na dapat mangyari yun ay galing mismo sa Ama na nasa langit, mga kapatid. So walang magagawa ating Panginoon unless the Heavenly Father reveal sa Kanya, mga kapatid. Amen ba? So, ating tingnan ang aklat tingnan natin kung bakit si Kristo ay hindi naman talaga siya naghihintay lang ng instruction ng Ama. Tingnan natin ang Matthew verses 4. Sa Matthew chapter 4, so, sama niyo mga kapatid. Sorry. Sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Tingnan niyo kung gaano si Kristo dependent sa Kanyang Ama na nasa langit. Sa Matthew chapter 4, verse 1, sabi dito, Then Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Now, tingnan nyo, when He fasted 40 days and 40 nights, He was afterward hungered. So, ito yung panahon na Jesus was tempted. Now, nung si Jesus ay nagutom at dinala siya ng kaaway ng Panginoon, then, verse 5, dito sa verse 3, huwag muna tayo lumaktaw sa verse 5. Sa verse 3, nung tinempted siya ng devil dahil siya ay gutom, sabi niya to, when the tempter come to him, so this tempter is the devil, the adversary of our Lord Jesus Christ. Sabi to, he said, if you be the Son of God, kung ikaw ay anak ng Panginoon, anak ng Diyos, command these stones to be made bread. So, kung ikaw ay anak ng Panginoon, ng Diyos, kataas-taas ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato na to. At sabi ni Kristo, but He answered and said, ito yung time na sumagot si Kristo, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. So, siguro dyan na muna tayo. Huwag na natin kunin yung ibang talata kasi alam na natin itong teksto na to. So, when Jesus Christ was instructed to make this stone na gawin mong tinapay, but sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God.
Actually, mga kapatid, kaya ni Kristong gawin ang ganong bagay na gawing tinapay ang bato. Yung bato na minensyon ng kaaway ay pwedeng gawing tinapay. Kaya ni Jesus. But hindi ginawa ni Jesus. Bakit? Kasi ang purpose ni Kristo sa kanyang buhay ay sundin lamang ang command ng kanyang Ama. Amen ba mga kapatid? Pero kung ako'y niwala, kung ang Ama sa langit ay magsabi na gawin mo tong tinapay, itong bato na to, yes. Kung ang Ama ang magsabi, gagawin niya ng Panginoon. But kung ating titingnan, hindi ang Ama ang nag-direct kay Jesus. It's the devil itself. The devil, mga kapatid, ang siyang nag-direct kay Jesus. Kaya si Kristo ay hindi siya gumawa, hindi siya nag-perform. Bakit? Kasi yung instruction na yun yung instruction ng kaaway, galing sa kaaway. It is not instruction na galing sa Panginoon. Kaya nga walang imposible sa Panginoon kahit nga yung nangyari yan, yung ginawang miracle, yung tubig naging alak, di ba? Yung miracle ni Jesus na sa kasalan, sa handaan, kinulang yung wine, yet gumawa si Kristo ng isang miracle I think that's the first miracle na ginawa ni Kristo, mga kapatid. Ginawa niyang tubig yung ginawa niyang wine yung tubig, mga kapatid. But dito, mga kapatid, Jesus Christ did not listen to the instruction of the devil. So kung ginawa yun ni Kristo, ibig sabihin nakinig siya sa tinig ng kaaway. Amen ba, mga kapatid? Kaya sa mga susunod na mga talata, sabi dito, if you are, sabi dito, nung di siya na tempt ng kaaway, dinala si Kristo. Dinala siya sa Holy City at pinakita yung mga templo. At sabi doon, sa verse 6, and said unto him, if you be the Son of God, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it's written, He shall give His angels charge concerning thee. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, inulit pa rin ng Diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka mula sa dito, mula sa matayog na lugar na to, sapagkat alam ko na ikaw ay sasaluin ng anghel. Pero ang ginawa ni Kristo, hindi siya nakinig. Why? Because alam natin, mga kapatid, na si Kristo ay nakikinig lamang sa tinig o sa instruction ng kanyang Ama na nasa langit. So that's why, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ang tema sa aklat ng Revelation ay patungkol sa mensahe na galing sa Ama na ibinigay niya sa kanyang sa isang anak. At we know, mga kapatid, hallelujah, si Kristo lamang ay nakikinig sa mensahe ng kanyang Ama. Now, sa aklat ng Revelation din, mga kapatid, although between the Heavenly Father and Christ, ay hindi natin yan para bagang, kung babasahin natin ang Biblia, para bagang tatlong stage. Ang dakilang Ama, ang Panginoong Hesus, at ang si servant na si John. Now, tingnan natin. Ang mga pahayag nating nababasa, itong ating nababasa ngayon sa aklat ng Revelation, itong mga senaryo na to, ito yung mga sinulat ni John, ito ay galing na rin sa ating Panginoong Jesucristo. Nanawa niyo ba? Although yung mga events na yan, yung mga word na yan na natalata, although galing yan sa Ama, we know that, in yung stepping of the message,
from Heavenly Father to Christ, then Christ to John the Beloved, we can conclude mga kapatid na itong mga mensahe na to na isinulat ni John ay galing kanino? Galing sa ating Panginoong Hesukristo na. So it's a relaying message. Kaya tayo niwala mga kapatid that Christ Himself is the revelator of this book mga kapatid. Amen ba? Christ Himself is the revelator, the author mga kapatid. The script writer of this book mga kapatid. Hallelujah! All the message in the book and all the world and all the word that revealed again is always come from the Father, then revealed to Christ, and we know Christ revealed this message to His servant John mga kapatid. So that's the steps of the message ng ating Panginoon. Prophetic events is shown unto His servants that these prophetic events is which is to come. Now, let's take a look sa verse 1. Itong salitang balik tayo sa Revelation. Balik tayo sa Revelation chapter 1. So, the revelation of Jesus Christ which gave unto Him. So, bigay ng Ama na nasa langit kay Kristo. Sabi dito, ating mababasa mga kapatid, ating dugtungan na, now the Heavenly Father only is reveal the Word to His Son, His only begotten Son, and not to every creatures in heavenly realm. Itong mga salita na naisulat ni John, ito ay inireveal ng Panginoon sa kay Kristo lamang. At kung meron man tayong mababasang mga anghel na tumawag kay John, so